Good day mga ka-airsoft, good day mga kapatid. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service, may tunay, hindi pa post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pang sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman binibensya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang init, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka mamipat, pero di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang somebody lang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Big Man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Poseidon. Panik na yung itim na HK. Yan. Sa pinanggalingan ng Poseidon. Yan. Panik mo yung tan na HK. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyo lahat, mga ka-Big Man. Atras mo pang konti Ops. Yan. Dali. May iayos lang ako At yan, atras mo pang konti. Ayan. Tapos ito igaganon mo. Tapos dyan mo lagay yung Poseidon. Okay, mga ka-airsoft, hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po, review and unbox tayo ng ating mga unit ng mga rifle na ni-request ng ating mga bossing ng ating ka-airsoft. Then, lagay mo yung Daniel Defense dyan. Yun o, yung nag-iisa doon. No? Na ni-request ng ating mga ka-airsoft, no, from different province. No? Hello po! Shout out, good day and good afternoon sa mga ka-airsoft natin from Cebu City. Okay, shout out Sir Glenn Lim of Toledo City, Cebu.
dyan ng orange tip yung Poseidon. Tignan mo kung kakasya. Okay, shoutout, good day and good afternoon sa ating cares of Ronald De La Cruz of Davao City. Okay, hello po sa inyo mga cares of. Ngayon po, review and unbox. Kanina nag-review and unbox tayo ng mga unit, ng mga pistol, no. Medyo madami-dami kasi yung mga pistol kaya hindi natin pwedeng isabay sa daily unboxing natin. Kaya gumawa tayo ng panibagong episode ng Mabilisan Vlog, no. Doon sa Mabilisan Vlog yun, doon natin tinatalakay yung mga pistol na normally na ire-review and unbox na natin, na kumbaga na ipaliwanag na natin ng sobrang haba, ng sobrang detalyado. Okay? Kaya dito, hindi na natin tatalakayin yun sa daily review and unbox kasi para makapag-focus tayo doon sa mga mas kailangan bigyan ng focus, no? Yung sa mga item or sa mga unit na masasabi natin talagang mas komplikado. Okay? Unit ng ating Carsop, Ronald De La Cruz of Davao City. Okay mga Carsop, this is a gas blowback rifle. So, gas blowback rifle, ibig sabihin, powered by a gas. Okay? Powered by a gas. Si bossing natin naghahanap ng something na classic ang datingan. Kaya ang inirekomenda natin is yung commando version, no? Commando version of the M4A1 carbine na gas blowback rifle. This is a RIS. Kung mapapansin niyo, classic siya. Oh. Hindi siya yung buttstock na mga modern. Talagang parang sinauna siya, di ba? Then, nagpa-classic dito is the handle. Okay? Ayan, makikita nyo. Tapos, ang front sight niya is fixed front sight. Tapos, ayan, RIS. Medyo may kahabaan, di ba? Okay. Yung system nito is powered by a gas. Since gas blowback rifle, no? So, napakaganda niya. Syempre, hindi ganun kagaang. Medyo may kabigatan. Pero, based on our convo ng ating ka-Airsoft Ronald De La Cruz, bata naman siya eh. So, I don't think na mahihirapan siya sa unit. I don't think na hindi niya kakayanin yung unit, no? So, maganda yung unit, masarap gamitin, for sure mag-e-enjoy siya. Okay? Unit natin ka-Airsoft, Ronald De La Cruz. Unit natin is unit ng ating ka-Airsoft, no? Glen Lim of Toledo City. Okay, Sir Glen Lim, yung unit niya, ito, AK-74. Masasabi natin na modern type. Kasi yung AK-47 is mas nauna, no? Yung AK-47, kung mapapansin ninyo, ang buttstock niya is wood. Ito, wood to, then metal, then yung buttstock nito is tactical version. So, why tactical version? Kasi itong buttstock na to is natutupi. Paano ba to itupi? Yun. Ayan. Diba? Pwede, di ba, kung makikita nyo yung ibang gumagamit na AK, ganyan, pa. Pero ako, sa akin kasi, mas gusto ko, paano ba ialis to? Okay. Mas gusto ko yung may support dito lagi dito sa chest, sa shoulder, no? Para mas stable. Yung during the Counter-Strike days, ewan ko lang kung sino yung mga player dyan, during the Counter-Strike days, gupitin mo nga to, nakakailang. Yung mga AK, ginagamit ba ito? Hindi naman. Hindi, di ba? Yung mga AK, hindi mo siya pwedeng paputukin ng rat-rat kasi nawawalan kumbaga nawawalan siya ng direction.
fly scatter na lang. Yung nawawalan siya ng direction, kumbaga parang umaangat yung unit, no? It is because ang AK talagang malakas. Actually, kung wala kang wala kang buwelo, wala kang, let's say, talagang grip na matindi kay AK, talagang mabibitawan mo siya, no? Sa mga gumagamit ng AK dyan mostly mga China, Chinese, no? Mga Russian, 'di ba? Mga sa Afghanistan, more on mga terrorist, 'di ba? Yung AK, yung AK talaga namang matindi, 'di ba? Kung mapapansin ninyo, talagang sa Counter-Strike nga bumabaon sa kahoy, sa mga bato, 'di ba? Tumatagos sa mga bakal. Kaya sabi ko sa inyo, yung AK hindi niyo pwedeng biruin. At saka isa sa naobserbahan ko sa AK, ito hindi siya katulad ng M4 system. Ang AK kasi dahil literal na mahaba, konting kalikot lang, ang dali niyang palakasin. Hindi katulad ng mga M4, medyo makunat palakasin, no? Siguro na master na lang ng big man yung kung ano yung dapat palakasin sa isang M4. Pero sa AK talagang napaka dali niyang palakasin, no? Isa pa sa napakatindi nitong unit na to, 1:1 replica siya. Kung ano yung tunay na AK, ganun ang ano niya, no? Ito, katulad yan, meron siyang selector dito. Safe, rapid, and selector switch. Ayan, nandyan, kompleto. Okay? Tapos, tama ba ako? Okay? O yan. O yan nga, ito nga, no? Tapos, meron yung cocking handle niya. Although, ayan, sa airsoft, hindi na natin kailangang ikasa. Pero, napakaganda niya. No? Tapos, the selector here. Andali. To. The sight pala, adjustable. Ayan, no? Depende kung paano mo gusto, kung paanong level mo gusto, no? Na-adjust siya. Tapos, ano pa ba? Yung magazine. Kung makikita nyo, banana shape pa siya, di ba? Talagang, ayan, pag nakakabit siya, okay. Oh, di ba? Talagang realistic siya, ayan, di ba? Tapos wood. Tapos, mga airsoft, hindi siya magaang. Mabigat siya. Kasi, itong AK na to, full metal. Ito lang yung wood niya. Diba nga, yung iba, yung mga M4, ang hard polymer lang rin ang buttstock. Pero ito, grabe buttstock. Metal, no? Kaya napakaganda niya. Yun nga lang, sad to say, 3 piraso lang po ito. Yung ganito natin, no? So, 3 piraso, dahil makukuha na to, meron na lang tayo 2 piraso. Kaya, mamamaalam na to, itong ganitong model sa atin. After nito, wala tayong ganitong model na. Okay? So, itong unit ng ating airsoft, Glen Lim of Toledo City. Dire-diretso po tayo. Review and unbox ng unit ng ating mga boss. Okay, first unit natin is unit natin kay Airsoft Ronald De La Cruz of Davao City. Ito na po. This is the classic version of a gas blowback rifle. Okay? So, magazine has a maximum rounds of 30 rounds. Ngayon, itong blowback rifle na to is powered by a gas. So, kailangan, para malagyan natin siya ng silicone oil, bubuksan natin. Nung nakaraan, nag-demo tayo ng isang SCAR, hindi natin binuksan. Pero ang mga M4 type, kailangan bubuksan. Okay? Number 1, itong button na to, ito, this shafting, okay, you need to press that. Okay. Pag press mo yan, aatras dito, ito yung ulo, hatakin mo lang, yan lang. Hindi mo maaalis yan, nakalaki yan dyan. Tapos ito, kukunin mo yung unit, babaliin mo. As easy as that, okay? Itong unit at mga airsoft naka-level up, naka-level up
ano na, naka-level up, mataas na ang FPS, and at the same time, naka-reinforce na yung mismong bolt. So, ito yung bolt. Okay. Yan. Ito yung bolt. Okay? So, mataas na ang FPS nito. Normally, 380, 370, 360 ang FPS nito. Pero dahil naka-level up na tong bolt na to, medyo mataas na at saka naka-enhance big bore na siya, no? So, medyo may kataasan na ang FPS nito. Hindi ko lang sigurado kung ilan, pero mamaya malalaman natin. Bakit mo binuksan, Big Man? Kasi mga ka-airsoft, ang isang M4, hindi katulad ng mga Scar model, ang mga isang M4, kailangan buksan mo siya para ma-silicone oil mo ng maayos. Kasi meron tinatawag yan na roller. Ito, may roller. Okay? Itong roller na to, nagiging maganit to, nagiging mahigpit pag hindi nasisilicone oil ng gusto. Gumugulong yan dito, may rail yan sa charging handle. Okay? Kaya yan yung kailangan nating lagyan ng silicone oil. Yung charging handle. Okay? Dahil gumugulong dyan yung roller. O, yan. Lalagay natin. Okay, ayan. Ayan, okay, yan. Pag na silicone oil nyo na, itutulak nyo na. Okay na. So, ngayon, ito. Silicone oil nyo lang to. Ayan, tapos na. Then, babalik mo na to. Ganun lang siya kadali. Pag binalik mo na, sara mo na to. Okay. Hindi katulad ng mga modern, ng Scar, kailangan pwede mo nang i-oil dito. Dito pa lang. Dito hindi. Ayan. Tignan natin ha. Malambot na siya. Okay, malambot na siya kasi maayos yung pagkaka-silicone oil natin. Tama yung pagkaka-silicone oil. Okay? So ngayon, kunin natin muna yung magazine. So ready na yung unit ha. Sa magazine tayo. Number 1, press the valve. Oy, sorry. Then spray. Okay? Then dito rin sa ilalim spray. Ayun. O, di okay na. Ngayon, kukuha tayo ng green gas. Ang ginagamit na green gas sa isang gas blowback rifle is 14 kg. Pwede nyo gamitan ng 12 kg, kaya lang hindi nyo maibibigay yung lakas na kailangan niya. Okay? Upside down, then press down. Huwag nyo gagamitan ng 2 seconds kasi yung 2 seconds pang rifle lang. Ito mga 4 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4. 4 seconds, okay? Ngayon, yung magazine, walang bukasan sa ibabaw para bubuhusan mo ng bala. Wala. Wala rin nasa ilalim para kakamutin mo. Wala. Para malagyan mo ng battery, gagamit ka ng special reloading stick na tinatawag. Okay? Ngayon, may indicator yan, 5, 10, 15. Okay? So, gamit tayo mga ka-airsoft pa. Ay, sorry. Kailangan pala natin mag 0.20 grams dito. Pero unahin muna natin yung 0.30 grams dahil babaon siya. Okay? Okay? Tutusok mo lang na ganyan, ibabaon mo. Ayaw. Ganun lang. So, lagyan pa natin kasi 30 rounds sa maximum niya. Okay? Then, lagyan natin ng 0.20 grams sa unahang parte dahil ikokrono natin siya. Okay? Ngayon, ayan. Pang 30 rounds to. Tusok mo ulit. Ay, sorry. Tusok mo ulit, then ibabaon mo ulit. Hindi na pasok yung iba. Okay. Di ba? Okay lang, ha? So, 30 rounds, okay na. Nandyan na. May gas na. Meron ng oil. Nalagyan na. Pasok natin sa unit. Kasa. Ito. Ready to fire, okay? Mga ka-airsoft, upgraded version po ito, ha. Naka-ano na po ito, naka-level up bolt. Naka-power, sorry. Naka-power up bolt na po siya. Kaya expected nyo na mas malakas na po siya kaysa sa stock. Naka-reinforced bolt na rin po siya, ha. Okay, so
Okay, go. Mga Airsoft, GBBR Commando Edition, chrono test po natin, no? Single fire. ...605 FPS. ...572 FPS. 573 FPS. Wala na. Ayaw na. Okay? So, 570 FPS, napakalakas na nun. Okay? Ang pinag-uusapan natin is 380, 360, 400 FPS lang. Pero dahil upgraded na, napalitan na ng bolt, nakita nyo naman kanina kung ano yung itsura ng bolt, kaya maganda na siya, kaya matindi na siya, okay? Medyo lapit mo. Okay, ngayon mga Airsoft, go. Mga Airsoft, test fire po natin, no? Gas blowback rifle, M4A1 Commando. Single fire. Rapid fire. Balik natin single fire. Napakasarap, napakalakas yumayanig. Okay, so makikita nyo mga Airsoft, nag-open bolt siya. Indication niya na wala na bala. Next thing to do, release the magazine, then release the bolt. Ito, dito yan ha. Pipindutin nyo to. Then rest. Okay, no? After that, close nyo lang to. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft, Glen Lim of Toledo City, Cebu. Yung unit, pag sigurado mo nang hindi mo nalalaroin, bago mo itabi, siguraduhin mong walang lamang bala at dapat walang lamang hangin, pasingawin lang to. Okay. Asan yung mga ganito natin? Na gas blowback na magazine na for repair. Check mo nga. Okay, so ito na, ready for packing and ready for shipping going Toledo City, Cebu. Okay, look, oh. Okay, next unit natin and for our main event. Dandan. Okay, so this is the AK-74. Kung yung kanina gas type, lagyan mo ng ng orange. Kung yung kanina gas type, ito naman po electric type. Hindi ko lang sure kung merong nilabas na gas type nito. Ang WE, ang BFC, ang mga ibang maker. Hindi ko sure, no? Pero ang meron tayo sa AK is the gas type. Okay? Gas type lang ang meron tayo. Wala tayo, sorry. Ang meron tayo sa AK is the electric type. Wala tayong gas type. Okay. Discuss muna natin isa-isa. Nakikita nyo naman folded to kanina. Ay, folded. Ayan. Napo-fold siya. Okay? Kaya lang, syempre, sabi ko nga, mas gusto ko yung may support dito. Then, parang kung ano yung nasa tunay, ganun ang itsura nitong sight niya. Okay? The front sight, the muzzle, the barrel. Kompleto. Ito, wood. Hindi siya wood finish, wood talaga siya. Tapos the cocking handle. Okay? Dito cocking handle, dito mo i-calibrate yung mismong half chamber mo. Okay? So no need na i-access pa yan. Okay? Ngayon, doon tayo sa lagayan ng battery. Okay? Ito ang lagayan niya ng battery. Medyo classic talaga. Pipindutin mo to, ito. Look dins to. May connector na kasama sa box niya. Ayan. Kung mapapansin niyo, yung battery niya ganito, stick type. Ganito talaga ang battery ng mga AK, okay? Huwag mo na paghihiwalayan, ha? Ayan. Ganito talaga ang battery ng mga AK. Stick type, papasok mo dito.
Ayan. Pag pinasok mo na dyan, ipa-plug mo na to. Okay? Then, isi-secure mo lang lahat ng wire. Siguraduhin mong walang may ipit. Walang masusugatan. Okay? After that, lalagay mo na ulit to. Yan. Ganun lang. Napakadali lang, no? Ayan. Pag tama yung battery mong nilagay, madali lang. Pero pag yung battery hindi tama ang nailagay mo rito, masakit sa ulo. Ang hirap isara. Okay? Ay. Single fire. Oops. Wala yata yung contact. May charge na ba to? Baka isang bulot na yun. Ha? Baka isang step. Dali. Dito lang sa contact. Oh, wala. Pag ginano ko, dito, naglolo ko rito, no? So, iayos lang natin. Pag ganyan, iaayos nyo lang. Hindi lang gaanong nagko-contact dito. No? So, anong kailangan? Dapat, lagyan natin ng silicone oil or what? Tignan natin. Grabe rate of fire, no? Talaga naman, talagang napakatindi ng isang AK. Pag binaba natin, tignan natin kung meron pa rin na. Yun, okay na. So mismong contact lang, nagkakaroon lang ng konting aberya. Pero other than that, wala naman. Okay. Ayan, okay. So, enough muna sa unit. Dako muna tayo sa mismong magazine. Ang mismong magazine nito nabubuksan dito. Ayun. Ngayon, bubuhusan mo siya ng bala. Itong magazine na to is 450 rounds. Ang daming mailalagay na bala. Okay? Ngayon, lagyan natin siya ng 0.20. Ito kasi nilagay ko is 0.30 to. Okay? Lagyan natin siya ng 0.20 para maikrono natin ng mahusay. Naku po, wala na akong 0.20. Ayan. Meron tayong tatlong putok ng 0.20 na pwedeng gawin. Lalagyan ko lang siya. Okay. Then, saka natin siya ikamot ngayon. Para yung 0.30 is pumanik. Okay, ang mga unit na kailangan ng winding, kailangan ikinakamot. Kasi, yung balang inilagay mo sa magazine, hindi siya papanik. Okay? Pero pag may winding kang ginawa, papanik po yan. Okay? So, dali, ha? May comment. Okay. Good noon po sa lahat. Sabi ni Bray Lusabia. Hello, Sir Bray Lusabia. Jonathan Marilia Micor. Good day, Sir Bigman. Good day, Sir John. Okay, ngayon na. Okay na. Ito na yung moment of truth. Merong style ng paglalagay ng magazine ng AK. Yung iba, M4, diretso lang. Pak! Pasok mo, pak! Sa AK, hindi pwedeng diretso. Sa AK, ang mauuna front. Kawit, ikakawit mo yung front, tapos babaliin mo. Okay, gato. Ikakawit mo muna yung front, then babaliin mo. Okay na yan. Okay? So, ito na. Moment of truth. Kailangan mag-chrono tayo. Okay? Mga Carsoft, ang AK na to is 380 FPS lang. Siguro swerte na natin yung magpo-400, no? Pero ngayon, tignan natin. Okay, mga Carsoft, chrono test po natin. AK-74, 1:1 replica ng tunay. Original FPS, 380 to 400 FPS. Tignan natin ngayon kung ilan na siya.
465 FPS. 467 FPS. 467.1 FPS. Okay. So, yung original FPS na 380 to 400 naiangat natin into 467 FPS. Napakaganda niyan. Okay? Go. Firing. Mga ka-airsoft, AK-74 upgraded into 467 FPS. Firing po tayo. Rapid fire. Single fire. Okay. So, itong unit na to, unit natin kay Airsoft. Okay, nakita nyo naman, napakaganda niya, no? Yun lang, sa mga AK magazine, wala kasi tinatawag na full winding. Sa AK talagang let's say every 30 rounds, talagang magpa-firing ka, no? Ganun talaga to. Mag-winding ka, kakamot ka. Ayan, no? Ang sarap ni AK pag single-single, oh. Sarap ng AK-74. Sa totoo lang, no? Feeling ko parang sniper. Pero although, pwede mo rin namang i-rapid fire. O, yan, no? Kaya lang, nakakahinayang lang kasi sa rapid fire, sobrang dami ng bala. Ang taas kasi ng rate of fire niya. Nakakapanghinayang lang kasi ang dami mong masasayang na bala. Rapid fire, eh. Di ba nga sa Counter-Strike, rat-rat talaga to. Yun lang, no? Pero pwede mo namang i-select single fire. Then meron rin siyang safe. Okay? Single fire. Okay. Okay, every time matatapos maglaro, ito. Kung mga M4 dito single lang natin. Kung sa M4 dito inaalis sa side yung magazine, ito dito. Okay? Okay, then clear the chamber, no? Okay, then ito na, yung crucial. Kailangan mong i-rest yung spring. Lalagay mo sa rapid fire. Press mo na 1 second. Then single fire. Then put it back to safe. Oh, yeah. Ganyan yung pag-rest ng AK-74. Ay, ng mga AK series. Okay? Unit po ito ng ating Airsoft, Ronald De La Cruz of Davao City. Ito unit na to, napakasarap, napakaganda, dagdag mo sa collection mo, matikas, matibay, maaasahan, talagang titignan kang napakatindi dito sa unit na to. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman.